Breaking news mga kabayan, China kinabahan sa ginawa ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pangalawang breaking news, US aircraft carrier dumating sa West Philippine Sea. Pangatlong breaking news, mga espiya ng China nahuli na. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang Chinese national at dalawang Pinoy ang nahuli. Gawa ng nag-eespiya umano ang mga ito sa mga kampo ng militar, mga mall at opisina ng gobyerno ng Pilipinas. Sinasabing ang Chinese national ay graduate sa isang university na kontrolado ng PLA. Ang mga espiya na ito ay gumagamit ng mga high-tech na intelligence surveillance and reconnaissance equipment. Ang mga equipment ay na-recover ng NBI at AFP mula sa kanilang sasakyan. Sinasabi rin na ang mga nasabing equipment ay hindi basta-basta. Gawa ng may kakayahan ito na bumuo ng isang 3D map ng isang lugar na pupwestuhan nito kahit pa na hindi ito pumasok sa loob. May kakayahan rin ito na magpadala ng real-time data. Ilan sa mga EDCA sites ang sinasabing naikutan ng grupo, maging ang ilang mga military base ng Pilipinas kung saan maaaring magpwesto ng mga sundalo, pati na din ang ilang mga mall at airport, seaport, opisina ng gobyerno at mga planta ng kuryente. Ang AFP at NBI ang nakapagsiwalat ng operasyong ito. Arestado ang Chinese national at dalawang Pilipino na kasabwat nito. Base naman sa isinagawang investigasyon, sinasabing ang Chinese nationals na ito ay isang engineer graduate sa isang university na ang may hawak ay ang PLA ng China. Sinasabi din na 5 taon na itong nananatili sa Pilipinas. May mga nakita ding deposit slip sa kanila at ang mga ito ay nagkakahalaga ng 1.5 million pesos linggo-linggo at meron din daw na financer mula sa China. Kinasuhan na ang nasabing Chinese national ng espionage in relation to violation of cybercrime law. At ang dalawang kasabwat na Pinoy ay umamin naman na inutusan sila ng nasabing Chinese national kung saan pupunta at kung paano i-process ang nasabing equipment. Ayon din sa AFP, pangalawang beses na daw ang kaganapang ito. Mayroon na din daw ganitong paniniktik noong nakaraang taon. Inaalam naman ngayon kung ano ang kaugnayan ng dalawang ito. Samantala, sa iba pang mga balita, sa isang hakbang na magdudulot ng pagkagalit sa Beijing, ang Pilipinas at ang Estados Unidos ay nagsagawa ng magkasanib na air at sea patrols sa West Philippine Sea sa latest show of cooperation sa gitna ng pananalakay ng China at bago manungkulan si President-elect Donald Trump. Ang mga patrol na tinatawag na Maritime Cooperative Activity ay ginanap noong Biyernes at Sabado sa labas ng Palawan na kinabibilangan ng mga featured warships, fighter jet at patrol aircraft. Maging ang simbol ng military power ng Amerika na nuclear-powered aircraft carrier na USS Carl Vinson. Idineploy ng Navy ng Pilipinas ang frigate na BRP Antonio Luna at patrol ship na BRP Andres Bonifacio habang nagpadala ang Philippine Air Force ng dalawang FA-50 light fighter jet at search and rescue assets. Nagpadala ang US Navy ng Poseidon ng Task Force 72 kasama ang Carrier Strike Group 1 na kinabibilangan ng USS Carl Vinson, Ticonderoga-class guided missile cruiser, USS Princeton at Arleigh Burke class guided missile destroyers na USS Sterret at USS William P. Lawrence. Mayroon ding isang MH-60 Seahawk helicopter, isang V-22 Osprey helicopter at dalawang F-18 Hornet fighter jet. Ayon sa AFP, ang mga drills ay ang una ngayong taon at ikalima naman ito mula noong nagsimula ang ganitong mga drills noong 2023. Ang mga partner countries tulad ng Japan, Australia at Canada ay sumali sa ilan sa mga nakaraang pagpapatrol. Ang security engagements sa pagitan ng dalawang magkaalyado ay tumaas sa ilalim ni Pangulong Marcos na naging mas malapit sa Washington at nagpapahintulot
sa pagpapalawak ng mga military facilities na maaaring ma-access ng mga puwersang Amerikano, kabilang ang ilan na nakaharap sa Taiwan. Ang mga patrol ay kasabay ng patuloy na radio challenge ng Philippine Coast Guard sa pagkakaroon ng 12,000 tons na Chinese Coast Guard vessel na kilala sa tawag na The Monster. Ito ay namataan malapit sa Panatag Shoal mula nang magsimula ang mga unang bahagi ng January, kung saan naman sinasabi na ito ay illegal na nag-ooperate sa EEZ ng Pilipinas. Sa iba pang anggulo ng mga balita, sinabi ng Armed Forces of the Philippines noong Lunes na ang mga barkong pandigma ng Chinese Navy, kabilang ang isang high-tech na surveillance vessel, ay nagbabantay sa malayo habang ang puwersa ng Pilipinas at US ay nagsagawa ng kanilang 2 araw na joint drills sa West Philippine Sea. Ang Manila at Washington ay nagsagawa ng joint maritime exercises sa unang pagkakataon ngayong taon. Ito ay isinagawa noong Biyernes at Sabado sa labas ng lalawigan ng Palawan. Nakita rito ang partisipasyon ng nuclear-powered aircraft carrier USS Carl Vinson. Sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na namonitor nila ang 5 sasakyang pangdagat mula sa People's Liberation Army Navy sa panahon ng joint patrols o maritime cooperative activity. Kinabibilangan ito ng Type 052B Luyang 1 class destroyer, 2 Jiangkai 2 class frigates, Renhai class cruiser, at isang Type 815 Dongjiao class na spy ship. Samantala, ayon sa claim ng PLA, ang isinasagawa daw nila ay isang maritime at air combat patrol sa South China Sea na kasabay ng drill ng US at Pilipinas. Imagine mo na isa kang Canadian nagigising ng maaga bukas. Nagpe-prepare ka para pumasok sa trabaho at nagmamadali kang kumain ng konting almusal. Habang paalis ka, binuksan mo ang CBC News Network para malaman ang mga balita sa mundo bago lumabas ang bahay. Doon mo narinig na si Donald Trump ay nagdesisyong ituloy ang banta niyang gawing ika-51 na state ng United States ang Canada. Nalaglag ang kinakagat mong toast sa sahig habang sina Adrian Arsenal at Rosemary Barton ay nag-uusap tungkol sa posibleng mangyari sa Canada. Kakailanganin bang gamitin ni Trump ang puwersang militar o baka ekonomiya naman ang gagamitin niyang pangdiin sa Canada? Walang nakakasigurado sa ngayon. Ang alam lang ng lahat ay napagdesisyonan ni Trump na panahon na para mawala ang soberanya ng tinatawag na Great White North. Mukha bang imposible? Hindi namin kayo masisisi kung yun ang iniisip ninyo. Ilang linggo lang ang nakaraan, katawa-tawa lang ang ideyang maging panibagong estado ng Amerika ang Canada. Pero ngayon, hindi na ito gaanong nakakatawa. Ayon kay President-elect Donald Trump, posibleng mangyari ito kapag opisyal na siyang naupo bilang Pangulo ng US. Kaya ang tanong, ano ang mangyayari kung itutuloy ni Trump at subukang angkinin ng Canada para sa United States? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sinabi ni Trump at kung paano niya posibleng i-absorb ang Canada sa United States. Susuriin din natin ang ilang posibleng epekto ng takeover, positibo man o negatibo, habang tinatanong natin, what if Trump uses force to take over Canada? Ano ang sinasabi ni Trump? Magsimula tayo sa mga pahayag ni Trump. Nagsimula ito noong December 18, 2024 nang mag-post si Trump sa Truth Social ng mga kakaibang komento tungkol sa relasyon ng Amerika sa Canada. No one can answer why we subsidize Canada to the tune of over $100 million a year, post ni Trump. Makes no sense. Many Canadians want Canada to become the 51st state. They would save massively on taxes and military protection. I think it's a great idea. 51st state. Marahil, isipin ng iba na normal lang kay Trump ang magbitaw ng kung ano-anong salita at hindi naman nangangahulugang gagamitin niya ang militar para sakupin ang Canada. Pwede ring biro lang ito. Pero pagdating ng January 7, 2025, hindi pa tapos si Trump sa biro niya. Nang matanong tungkol sa nauna niyang mga komento, sinabi ni Trump sa mga reporter na hindi niya intensyong gumamit ng puwersang militar para i-annex ang Canada, pero pwedeng gumamit ng economic force. Because Canada is in the United States,
That would really be something, sabi ni Trump. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like and it will be much better for national security. Inireklamo din niya na gumagastos ang US ng daan-daang bilyong dolyar para protektahan ng Canada, samantalang may trade deficit pa raw sila. Kung titingnan, parang negosyo ang tingin ni Trump sa relasyon ng US at Canada. Isang negosyong tingin niya ay lugi, kaya handa siyang gumamit ng puwersa, lalo na sa ekonomiya, para baguhin ang sitwasyon. Sinabi rin ni Trump na nakausap na niya ang paalis na Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau tungkol sa posibilidad na maging bahagi ng United States ang Canada. Nagpatong-patong pa ang komplikasyon nang i-announce ni Trudeau ang intensyon niyang magbitiw bilang Prime Minister kapag nakapili na ng kapalit ang partido na namumuno. Ayon kay Trump, we're losing $200 billion per year and more to protect Canada. And I said that too, as I called him Governor Trudeau. I said, listen, what would happen if we didn't subsidize you? He said, Canada would dissolve. Hindi malinaw kung totoong sinabi ito ni Trudeau, pero kitang-kita na kumpiyansa si Trump sa pangiinsulto at pagpapaliit sa Canada at sa Prime Minister nito. Para kay Trump, pabigat lang ang Canada na magiging asset kung mapapasakamay ito ng US. Ang tugon naman ni Trudeau sa lahat ng ito ay payak. It's not going to happen. Yan ang sabi ni Trudeau nang makapanayam siya ni dating White House Press Secretary at kasalukuyang host ng MSNBC's Inside GEMP, si Psaki. Dagdag ni Trudeau, alam niyang gustong magmukhang successful negotiator si Trump. Kaya kung ano-ano ang sinasabi para iligaw ang mga tao. Pero pagdating sa ideyang gawing bahagi ng United States ang Canada, sinabi ni Trudeau na there's simply no chance that Trump will be able to follow through on his rhetoric. Dagdag pa niya, tiyak na tatanggihan ng mga Canadian ang konseptong maging bahagi ng US. Kadalasan, kapag tinatanong kung paano nila dinidefine ang pagiging Canadian, sinasagot nila, we're not Americans. Ibig sabihin, sabi ni Trudeau, wala talagang tsansa na maging bahagi ng US ang Canada. Pero totoo ba ito? May kasaysayan ng US pagdating sa pag-aangkin ng mga teritoryo at may mga panahong nagtunggali rin sila ng Canada. Matagal noong nakalipas, nakalaban ng Canada ang US. Halimbawa, noong American Revolution, sinubukan ng mga pinuno ng US na lusubin ang Quebec mula August 1775 hanggang July 1776. Nagtagumpay silang makuha ang Montreal, pero nang lumapit sila sa Quebec City, nagkaproblema sila sa malamig na panahon at pagbawas ng mga sundalo. Sumunod naman, nagkaroon ng pagsubok na lusubin ng Canada noong War of 1812 dahil sa ginagawa ng British Royal Navy na ipasailalim ang mga Amerikanong mandaragat sa kanilang hukbo. Muli, hindi naging matagumpay ang US doon. Ayon kay Matthew Libo, isang political science professor sa University of Western Ontario, nag-ensayo na ang dalawa sa digmaang iyon at doon napatunayan na Canada is a sovereign nation and shall not become the 51st state. Nagkaroon pa ng iba pang alitan noong 19th century, lalo na nang lumaganap ang Manifest Destiny sa US. Pero naging matibay na magkaalyado ang dalawang bansa pagpasok ng ika-20 siglo, lalo na nang lumaban sila sa magkasunod na World Wars at pareho silang naging miyembro ng NATO. Nakilala rin ang US sa iba pang paraan ng pagpapalawak ng teritoryo sa Amerikas. Noong 1847, binili ng US ang 55% ng dating teritoryo ng Mexico sa pamamagitan ng Treaty of Guadalupe Hidalgo. Pero bago ito, may naganap na digmaan. Kahit panalo na ang US, nagbayad pa rin sila ng $15 million noon. Nakatumbas ngayon ay halos $577 million. Para sa mga lupaing magiging Utah, New Mexico, Nevada, California, Kansas, Wyoming, Oklahoma, Colorado at Arizona. Hindi rin nakalimutan ng US na gumawa ng mga plano upang lusubin ang Canada sakaling magkagulo silang dalawa. Isa na rito ang War Plan Red noong 1930. May detalyadong plano tungkol sa paglusob ng US sa Canada sakaling kailanganin. Kabilang dito ang naval blockade sa Halifax para mahirapang dumating ang mga British troops.
at dalawang malaking grupo ng sundalong Amerikano na magmumula sa Detroit at Albany para sakupin ang Toronto at Montreal. Maging si Charles Lindbergh, isang kilalang pioneer sa aviation, ay kinuha para mag-reconnaissance flights sa Canada. Ibig sabihin, hindi bago ang ideyang annex Canada para sa US. Sinubukan nila itong ilang beses noon at maging noong magkaalyado na sila, patuloy pa ring may backup plan ang US sakaling magkaroon ng di pagkakaunawaan. Pwede bang gamitin ang puwersa? Ano ang mangyayari kung subukan ni Trump na angkinin ang Canada sa pamamagitan ng puwersa? May dalawang paraan, militar o ekonomiya. Sinabi ni Trump na hindi niya balak gumamit ng militar. Pero hindi natin pwedeng alisin sa isipan ang posibilidad ng digmaan kung ipipilit niya ang annexation. Kung magkagiyera, malamang na mas malakas ang US kaysa sa Canada. Ayon sa Global Firepower, rank 1 ang US sa 145 na bansa pagdating sa lakas militar, samantalang rank 28 lang ang Canada. Ibig sabihin, mas marami ang manpower ng US, 150.4 million na pwedeng maglingkod, kumpara sa Canada, 16.68 million. Aktibong mga sundalo, 1.328 million sa US versus 68,000 sa Canada. Sa kagamitan, libu-libo ang aircraft at tangke ng US, samantalang limitado lang ang sa Canada. Maliban pa riyan, malayo rin ang agwat sa Navy, 440 assets ang sa US versus 73 lang sa Canada. Kasama na ang 11 aircraft carriers ng US kumpara sa 0 ng Canada. Kung tutuusin, madali para sa US na talunin ng Canada kung militar ang labanan. Pero may malaking hadlang kay Trump, ang NATO. Parehong miyembro ng NATO ang US at Canada. Kung lusubin ng US ang Canada, sinong kakampihan ng ibang miyembro ng NATO? Maaari ring magdesisyon si Trump na i-pull out ang US sa NATO bago niya lusubin ang Canada. Pero kung gagawin niya iyon, baka makalaban pa niya ang lahat ng miyembro ng NATO, maliban sa US. At tulad ng sinasabi ng iba, magiging malaking gulo ito sa buong mundo. Pati mga Commonwealth nations tulad ng Britain, Australia at New Zealand siguradong kakampi ng Canada. Bukod dito, magiging malaking propaganda victory ito para sa Russia at China. Ipapakita nilang mas masahol ang Amerika dahil kaya nitong lusubin ang pinakamalapit niyang kaalyado. Sira ang reputasyon ng US sa buong mundo, kaya malaki ang magiging kapalit kung military force ang gagamitin. Mas posible na economic force ang gagamitin ni Trump. Nagbanta na siyang maglagay ng 25% tariff sa Canada kung hindi nito isa-secure ang border nila ng US. Kung seryoso si Trump, pwedeng magpataw siya ng mas mataas pa na tariff at i-expand ito sa maraming produktong Canadian. Ayon sa Office of the United States Trade Representative, umabot sa $481.2 billion ang na-import ng US mula Canada noong 2022 at $427.7 billion naman ang in-export pabalik. May trade deficit na $53.5 billion. Kaya malaking epekto ito kung magpatupad si Trump ng malalaking tariffs. Oo, makakaapekto ito sa mga mamimili sa US dahil tataas ang presyo ng imported goods. At maaaring gumanti ang Canada sa pamamagitan ng sarili nitong tariffs laban sa US. Pero dahil mas malaki ang merkado ng US, maaaring mas mabigat ang tama sa Canada. May iba pang hakbang na pwedeng gawin si Trump. Halimbawa, magtakda ng presyo kung magkano lang babayaran ng US para sa energy na galing sa Canada, tulad ng ginawa sa Russia. Pwede rin siyang magpataw ng sanctions o i-freeze ang mga asset. Bagamat mas malakas kung buong Western allies ang kasama, kahit US lang ay maaaring makasira sa ekonomiya ng Canada. Siyempre, pwedeng lumipat ang Canada sa ibang merkado, tulad ng Europa kung sakaling gipitin sila ng US. Pero habang inaayos pa nila ang mga bagong trade partners, baka magkaroon na ng matinding epekto sa ekonomiya ng Canada. Baka iyon ang target ni Trump, i-isolate ang Canada hanggang hindi nila kayanin at mapilitan silang pumayag maging bahagi ng US. Kung sakali at magtagumpay si Trump, kung gamitin man niya ang militar o ekonomiya at maging 51st state ng US ang Canada, ano ang susunod na mangyayari?
Malaking pagbabago ito sa kultura at sistema ng Canada. Kailangang baguhin ang buong pamahalaan at ang bawat province at territory ay baka maging parang counties o kaya ay magiging hiwalay na mga estado din ng US. Kaya posibleng hindi lang 51st state kundi 13 pang dagdag. Tatanggalin na rin ang publicly funded National Healthcare System ng Canada na bahagi ng ipinagmamalaki nila. Magbabago rin ang mga batas sa pag-aari ng baril. Malaking pagkabigla ito para sa mga Canadian na sanay sa free healthcare at mahigpit na gun control. Marami rin ang hindi aayon dito. Ayon nga sa isang BuzzFeed article, karamihan sa mga Canadian ay ayaw maging Amerikano. Gusto nilang manatiling Canadian, lalo na dahil sa healthcare at iba pang bagay. Pwedeng magkaroon ng protesta o revolusyonaryong kilusan kung ipilit itong annexation. Pero sa kabilang banda, mawawala rin ang mga trade issues kung iisa na lang ang bansa. Makinabang kaya ang Canada? Mahirap sabihin ang eksaktong epekto nito dahil magiging komplikado talaga ang transition. Ang malinaw lang, makukuha ng US ang lahat ng resources ng Canada nang hindi na kailangang mag-import o mag-export sa sarili nitong teritoryo.